Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, 4 na barkong pandigma ng China na mataan nakapasok sa Tawi-Tawi. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. 4 na barkong pandigma ng China ang nakita noong Huwebes na dumaraan sa Sibutu Passage sa labas ng Tawi-Tawi, na iniulat na sapat na malapit para matukoy ng mga residente ng mga komunidad sa baybayin ang kanilang mga hull number at kumuha ng malinaw na mga larawan at video. Batay sa mga larawang kuha, nakilala ang mga barkong pandigma ng China sa pamamagitan ng kanilang bow number na 887, 552, 174 at 105, at lahat ay armado. Ang ilang mga tauhan ng militar ay kumuha ng mga larawan ng mga barko ngunit tumanggi na magbahagi ng impormasyon. Ang presensya ng Chinese naval vessels ay nagdulot ng alarma sa mga residente ng Tawi-Tawi, na nagpahayag ng pangamba sa paglala ng isyu sa West Philippine Sea, ngunit sinabi ng Philippine Navy, sa pamamagitan ng tagapagsalita nito para sa West Philippine Sea Commodore na si Roy Vincent Trinidad, na batay sa impormasyong makukuha, ang mga barkong pandigma ng China ay naglalakbay sa ilalim ng Innocent Passage. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command ang Innocent Passage ng 4 na People's Liberation Army Navy vessels sa pamamagitan ng Sibutu Passage mula sa Tawi-Tawi, ayon sa ulat nitong linggo. Batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea, itinuturing ang pagdaan na innocent kung hindi ito prejudicial sa kapayapaan, kaayusan, o seguridad ng coastal state na may jurisdiksyon sa lugar. Nitong Lunes ay pinigilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panukalang maglagay ng mga water cannon sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. No, what we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. And that's right. So that's why all we do is pagka nangyayari, water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China at the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve, would be to put some kind of any kind of cannon on our ships. Thank you, Mr. Alright? President. Sige. Sa isang ambush interview sa Pasay City tungkol sa kanyang reaksyon sa naturang mga plano, sinabi ni Marcos na hindi pwede. Sinabi ni Marcos na hindi susunod ang Pilipinas sa yapak at ginagawa ng Chinese Coast Guard. Nanindigan ng Department of Foreign Affairs na hindi pumasok ang Pilipinas sa New Model Agreement sa China kaugnay sa Ayungin Shoal. Sa isang statement, sinabi ng DFA na wala itong alam sa anumang New Model Arrangement na tinutukoy ng Chinese Embassy. Sinabi pa ng ahensya na anumang kasunduan o arrangements ay maaari lamang gawin kapag ito ay autorisado ng pinakamataas na opisyal sa gobyerno. Nagpapakita rin aniya ang kapwa pagtanggi ang DND at National Security Council sa umano'y existence ng anumang informal arrangement sa Ayungin Shoal na kasinungalingan lang ang narrative ng China. Dapat din aniyang itigil ng China ang pagpapakalat ng naturang disinformation o insinuation laban sa mga opisyal ng Pilipinas.
na lumilikha ng kalituhan sa mamamayang Pilipino at sa tunay na isyu na kagagawa ng walang basehang claims ng China at mga agresibong aksyon nito sa naturang karagatan. Inihayag din ng DFA na masigasig na naghahanap ang Pilipinas ng paraan para mapahupa ang tensyon sa China sa pamamagitan ng nalikhang diplomatic channels, kung talaga aniyang seryoso ang China na maayos na mapangasiwaan ang pagkakaiba sa isyu sa karagatan. Hinimok nito ang China na ikonsidera ang imbitasyon ng Pilipinas na mag-convene sa susunod na pagpupulong ng bilateral consultation mechanism sa disputes waters sa lalong madaling panahon. Ang pahayag na ito ng DFA ay tugon sa inilabas na statement ng hindi pinangalanang tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Maynila noong Sabado, na nagkasundo umano ang China at Pilipinas sa pamamagitan ng AFP Western Command sa umano'y new model sa pamamahala sa sitwasyon sa Ayungin Shoal noong unang bahagi ng 2024. Pinaplano ng China na magtayo ng isang struktura sa pagitan ng Pagasa Island at Subi Reef sa West Philippine Sea, sa desperadong hangarin nito na baligtarin ang desisyon sa 2016 Arbitral Award na nagpapawalang bisa sa claims ng China. Ito aniya ang dahilan kung bakit gumagawa ng mga kwento ang China tungkol sa West Philippine Sea, kabilang ang kamakailang claim ng Chinese Embassy na inaprubahan umano ng DND at NSC ang isang new model o common understanding sa China, kaugnay sa resupply mission ng Pilipinas para sa mga nakaistasyon na tropa ng bansa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, subalit itinanggi ito ng opisyal at sinabing ito ay walang katotohanan, at kalokohan lamang. Nilinaw din ng opisyal na pagkatapos ng courtesy call ng Chinese ambassador sa kanyang opisina noong unang bahagi ng nakalipas na taon, hindi pa niya nakausap ang sinumang opisyal mula sa Chinese Embassy ng direkta o hindi direkta, para talakayin ang anumang kasunduan tungkol sa kanilang karapatan at nakagawi ang resupply operation sa Ayungin Shoal. Nanindigan din ito na tanging ang Pangulo lamang ang may kapangyarihan o autorisadong pumasok sa anumang uri ng kasunduan, hindi rin aniya pumayag o gumawa ng anumang panukala si Anyo o sinumang opisyal mula sa National Task Force for West Philippine Sea, para ikompromiso ang pambansang interes mula sa mga ahente ng dayuhan bansa na aktibong nakikibahagi sa pang-aapi sa ating mga teritoryo at karagatan. Hindi rin anila i-entertain ang mga panukala na pangunahing nakabatay sa ilegal, at gawa-gawang 9-dash line na naging 10-dash line ng China. Dapat din aniyang ipaalala sa Chinese Embassy na hindi nito maloloko ang mamamayang Pilipino sa mga gawa-gawang kwento, at hindi totoong palitan ng komunikasyon para lang suportahan ang illegal claims nito sa teritoryo ng Pilipinas, gayon din para bigyang katwiran ang ilegal, agresibo at mapanlinlang na aksyon nito, partikular na ang mga insidente sa West Philippine Sea kabilang ang pagtutok ng military-grade lasers, pambobomba ng water cannons, mapanganib na pagharang at pagbangga sa mga barko ng Pilipinas na nagdulot ng injuries sa panig ng ating bansa. Sinabi din ni Anyo na gumawa din ng chat group ang Chinese Embassy kasama ang piling miyembro ng media para manipulahin ang mga impormasyon, dahil sa malinaw rin aniya na fake news at disinformation ang arrangement story ng China. Ito na umano ang huling pagkakataon na magkokomento si NSC Advisor Anyo sa isyong ito, dahil ang Pangulo na mismo ang nagsabi na kung sakali man na mayroong kasunduan, binabawi o pinapawalang bisa na niya ito. Sa susunod aniya na maglabas ang Chinese Embassy ng fake news at disinformation na katulad nito. Hinihiling ng NSC sa lahat na ituring ang claims na ito ng China bilang isang pag-aaksaya lamang ng oras. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.